ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo? Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's green earth. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag na wag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page. Tambayan ng mga Coacheros at meron din po tayong second channel. Coach Jared Highlights naman po ang pangalan nun. At doon po mapapanood nyo yung mga edited versions ng ating live streams at yung ating mga replays din sa The Big V. And ayun nga, mapapanood nyo yun ang ating The Big V, ang ating pong radio show sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM band, sa Channel 3, if I'm not mistaken, sa TV Plus, at sa Facebook and YouTube channels ng Radyo Pilipinas. Ayan mga babayan. Ayun na nga. At paano ba natin masasabi? Paano ba natin umpisahan itong video na to? Kasi mga babayan, hindi ho magandang balita ito mga babayan. Oo. Hindi ho magandang balita. Mukhang lulusot. Mukhang lulusot ang tatlong senador na inisponsoran ng mga kontratista ng flood control. Etong mga hindi ko alam. Paano ba natin i-describe itong mga senador na to? Itong mga walang kwentang nilalang. Oo, yun lang siguro, no? Oo. Mga walang kwentang nilalang na senador na ito. Mukhang makalulusot sa kanilang mga kalokohan, mga kababayan. Bakit? Kasi nagsalita po ang COMELEC kanina. Nagsalita po ang COMELEC at nagsabi po sila na iimbestigahan na raw nila ang apat daw na senador, or no, not apat na senador, apat na kontraktor na nag-donate noong 2025 election. Oo. Sa mga senador. Okay. Ngayon mga kababayan, ito ho kasi. Ito ho yung balita tungkol dyan. Bakit ko sinabing hindi maganda yung balita? Ito, papabasahin ko po sa inyo. Ang sabi, government contractors na nag-donate sa 2022 election campaign, yari sa COMELEC. Ayan. Oo. Nakita nyo ba yung pagkakasulat nitong title ng balita ng Abante? Hindi ho sinabing senador. Ang sinabi ho ay government contractors. Yan. So mo ang lusot na yung nagbigay ng bilyong-bilyong pondo sa mga contractors na to. Ito yung balita tungkol dyan mga kababayan. Panoorin natin. Mga nakaupo na senador, ang sabi natin, mga contributors, donors ng mga kumandidato sa national position. Hindi mga senador kundi ilang kontraktor ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections na sinasabing nagbigay ng donasyon sa mga tumakbong kandidato noong 2022 elections. Nadiskubre ito ng COMELEC sa pamamagitan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite ng mga kandidato kung saan may nakalagay na campaign donors na binusisi ng kanilang Finance and Campaign Department. Ang investigasyon ng COMELEC ay motu proprio o sarili nilang inisyatibo. 3-4 na contractors, na maaaring contractors ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakbo sa national position. Yes, for senator po yan. Ayon kay Chairman Ayun na nga mga kababayan. So, ang sinasabi po ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na wala pa sa level ng senador yung investigasyon na ginagawa nila. Ang kanilang iniimbestigahan sa ngayon mga kababayan ay ang mga kontraktor. Yun na nga, mga kontraktor mga kababayan ang iniimbestigahan nila.
Hindi yung mga senador. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot ho kasi unang-una, tulad nito, yung mga insertions si Cheese Escudero. Oo. Yan. Ito yung sinasabi natin mga insertions yun. Top 10 BICAM insertions. Yan. 12 bilyon sa lugar ng Bulacan. 9 million sa Sorsogon. At 7 million, not 9 million, sorry, mali ako ng numero. 12 bilyon pala. O mga kababayan, hindi nga pala million to. Ito ay bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Bilyong piso nga pala to. At 9 billion sa Sorsogon, 7 billion sa Batangas. Of course, mga kababayan, marami pa naman nakasulat dito. May Mindoro pa, Batangas, Misamis Occidental, Quezon Province, Cavite, Valenzuela City, at Cebu. Pero kasi mga kababayan, and we recognize that, ano? Pero kasi, mga kababayan, ito kasi Bulacan tsaka Sorsogon, parang merong parang may vested interest yata yung naglagay ng insertion na yan. Oo, pati ito, favorite din tong tao na to itong sa Davao. Oo, favorite din daw yun. So mga kababayan, ang sinasabi po ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, ang kanila po iniimbestigahan ay hindi yung mga senador, kung hindi yung mga kontraktor. Mga kontraktor, mga kababayan. Ngayon, ang sabi pa nila, hindi ho sila sigurado kung aabot ito sa level ng senador. Pakinggan natin. Ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakbo sa national position. Yes, for senator po yan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal ang pagbibigay ng donasyon mula sa natural o juridical persons o mga kumpanya, korporasyon na may kontrata o kontratista sa pamahalaan. Ibig sabihin, hindi sakop dito ang isang donor na wala namang kontrata sa gobyerno. Nilinaw naman ng komisyon, hindi pa nila... Yun ang loophole, mga kababayan, na nakita dito ngayon sa Omnibus Election Code. Ang nandito ho kasi, mga kababayan, ang itong batas na ito, according to COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, ay nag-a-apply lamang hindi doon sa kandidato. Nag-a-apply lamang ito doon sa nagbigay ng pera. Doon sa natural or juridical person na nagbigay ng suporta doon sa kandidato. Hindi ito tungkol sa kandidato. So, malabo pa rin po pala na mag-apply ito sa 3 senador na pinondohan ng mga kontraktor at bibigyan pa, ininsertan pa ng bilyong-bilyong halaga ng pera. Malabo pa palang umabot sa level na yon, guys. Nakaka-insulto naman to. Dapat amyendahan na itong batas na to Itong Omnibus Election Code. Actually, sinabi rin niya ni Commissioner George Erwin Garcia noong unang pumatok tong issue na to. Sabi niya na nagbigay na siya ng proposal sa mga tao sa lehislatura na amyendahan na yung Omnibus Election Code to reflect the current realities of the Philippines. Kaso nga lang, hindi pa nga raw ina-actionan. Kailan pa natin na-actionan yan? Siyempre, malamang hindi na ho talaga actionan yan kasi, hello? We're talking about senators and congressmen. So, syempre, gagawa ba sila ng isang bagay na kokontra sa kanilang personal na interest? Of course not. Lalo na si Cheese Escudero, si Bongo, tsaka si Villanueva. Unahin talaga nila mga sarili nila, mga babae. Korporasyon na may kontrata o kontratista sa pamahalaan. Ibig sabihin, hindi sakop dito ang isang donor na wala namang kontrata sa gobyerno. Nilinaw naman ng komisyon, hindi pa nila masabi ang pananagutan ng mga kandidato na tumanggap ng donasyon. Ang pinagbabawal doon at ang pwedeng maparusahan ay yung mismong nagbigay na kontraktor na nangungontrata sa pamahalaan. Kung mismo yung binigyan na tumatakbo ay liable,
Hindi pa po namin yan nadidiscuss at wala pa po kami sa puntong yan. Makikipag-ugnayan Yun. Hindi pa raw napag-uusapan yung punto na yun. Pero alam nyo mga kababayan, sa aking palagay, personal ko lang naman tong opinion, na dapat pati yung kandidato ay maging liable. Bakit? Kasi nga po, maikitaan mo na sila ng potential na conflict of interest. Maikitaan mo na siya eh. Siyempre, kung yung contractor, donor mo rin. Kaibigan mo, donor. Oo. Magiging ka dyan, magkakaroon ka ngayon ng utang na loob. At kapag naningil ng utang na loob si contractor, pwede niyang sabihin na, "Oh, senador, kaya ka nga nandyan dahil sa akin eh. Baka naman gusto mo kong tulungan, bawiin ang donasyon ko sa'yo." Diba? Siyempre si senador, sasabihin niya, sabihin sa sarili niya, nga may utang na loob ako kay contractor, so dapat pagbigyan ko siya. Mm. Diba? That's human nature mga kababayan. Hindi niyo naman mapipigilan ng human nature eh. Human nature yan eh. So hindi dapat napaparusahan lamang yung nagbigay ng pera. Yung nagbigay ng donasyon. Dapat yung parusa extended hanggang doon sa kandidato. Para mabura natin yung yung vested interests at saka mga conflict of interest dito sa ating political system sa bansa. Tuloy natin. ugnayan ang poll body sa Department of Public Works and Highways para maberipika kung talagang may pinasok na kontrata ang mga ito sa gobyerno. Siyempre, hindi pa po kaagad dapat mag-conclude ang COMELEC doon. Kinakailangan ikumpirma namin marapat at kung sila man ay public works contractor halimbawa or service contractor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay hindi lamang kandidato ang maparurusahan kundi sibilyan o kumpanya na lumabag sa mga alituntunin na nakasaad dito. Dante Amento, UNTV News. Yun, balikan nga natin nasa Omnibus Election Code. Wait. Sabi ng UNTV, hindi lang daw yung kandidato eh. Pero kasi nandito kasi mga kababayan, natural and juridical persons who holds contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. So, ibig sabihin mga kababayan, kapag ikaw nga ay nag-donate, kasama kasi itong provision na to mga kababayan, Section 95C, kasama ho ito sa provision na bawal mag-donate. Yung mga bawal magbigay ng campaign contributions sa mga kandidato. Ang nakasulat do dito, natural and juridical persons. Ibig sabihin, ang mapaparusahan ho talaga ay kung sino yung nagbigay, hindi ho yung kandidato. At kailangan yun nga, tulad ng nabanggit natin kanina, kailangan ma-extend ito na hindi lamang doon sa mga contractors, pati dapat damay hanggang sa level ng senador. Halimbawa, mga kababayan, for example, ito, di ba si Joel Villanueva, na-topic natin yan kanina. Ano ho ba ang nangyari? Kasi sinabi ho niya, siya ay, sinasabi niya wala siyang connection. Oo. Sa flood control program. Oo. Pero nabisto siya. Ang contractor niya ay si Jerry Acosar. Oo. At nagbayad sa kanya or nagbayad. Hindi naman nagbayad. Nag-contribute ng 20 milyong piso. Hindi lang ho yan. Hindi lang ho itong involvement ni Joel Villanueva. Meron pang isa. Apparently, wait lang, dadagdag ko lang to. Pati yung notorious na DPWH executive dyan sa Bulacan. Mukhang repa pips ni Joel Villanueva. Ayan Yan Trepo pips. Trapo pips si Joel Villanueva, mga kababayan. Yan How deep do the connections go? Ayan Laging present laging present yung dalawa sa mga opening, sa mga events. Ayan yan dalawa magkakasama pa.
Mukhang tight na tight eh. O yan, o, di ba? Hmm. Ito, ano to, groundbreaking to ng construction, no? Ayan, no? Kaya nga sila naka-hard hat eh. Hmm. Groundbreaking yan. O ito, construction din to. Ito, mukhang opening naman to. Ano na kayong binuksan dito? Baka itong track and field. Mukhang tight na tight pala to si Joel Villanueva tsaka yung notorious na contract na na DPWH executive dyan sa Bulacan. Kaya siguro mga kababayan, 12 billion ang budget na ibinigay sa kanya at 2.9 billion pesos para sa flood control. Hindi lang yun mga kababayan ha. 2.9 billion pesos sa flood control. Meron pa huyang roads, buildings, streetlights. Oh, di ba? Tindi. Tigas mukha eh. Oh. Yun. At syempre mga kababayan, meron din ho tayong isa pa na umamin na isang flood control contractor, kaibigan, kababayan, at campaign contributor. Inamin niya yan. Hindi niya tinanggi yan, mga kababayan. Ito pa isa. Ito matindi. Siya mismo, pamilya niya mismo, may-ari ng construction firm na merong kontrata sa gobyerno. Yan, si Bongo. Oh, si LTG tsaka Alfredo. Sila ang may-ari. Oh, tingin. Paulit-ulit na sinasabi ni Bongo, wala akong kinalaman diyan, hindi ko ginamit ang kapangyarihan ko para makakuha ng proyekto yung aking mga kamag-anak. Kwento mo sa pagong. Ikwento mo sa pagong, Bongo, walang naniniwala sa'yo. Walang naniniwala sa'yo. Sila ho yung unholy trinity ng Senado ngayon eh. Oo. Sila ho yung unholy trinity, mga babayan, yung tatlong yan. The Father, the Son, the Holy Spirit. Lang yan. Ito ho yung unholy trinity ngayon ng Senado. Unholy trinity ng insertions. Unholy trinity ng flood control programs. Yung tatlong yan. Titigas ng mukha, di ba? Tapos anong itsura ng mga probinsya? Ano itsura ng Bulacan? Hanggang bewang, minsan hanggang dibdib pa ang baha, minsan hanggang leeg pa ang baha. Davao City, ganun din. Hanggang binti ang baha. Ang lulupit eh. Ibang level ng korupsyon to eh. Tapos sasabihin ng COMELEC, hindi pa tayo sure kung aabot yan sa level nila. Sabi. Oh. Sana yun? Yung sinabi ng COMELEC. Ayan, to. Sabi ng COMELEC. Ibig sabihin ang pinagbabawal doon at pwedeng maparusahan ay ang mismong nagbigay na kontraktor na nangongontrata sa pamahalaan. Kung yung mismong binigyan na tumakbo ay liable, hindi pa namin yan nadidiscuss at wala pa kami sa puntong yan. Yun. Sana po paabutin nyo dyan. COMELEC. Kasi nga ulitin ko lang mga kababayan, para sa kaalaman po ng lahat. Ang politika ho kasi sa Pilipinas, mga kababayan, umuobra siya sa pamamagitan ng sa ngayon ito ho ay tumatakbo sa sistema ng utang na loob. Utang na loob, mga kababayan. So kung utang na loob, ibig sabihin, you scratch my back, I'll scratch yours. You scratch my back, I'll scratch yours. At ang tanong kasi dito, mga kababayan, ilang likod ba ang kinamot nitong mga kontraktor? At naniningil na ba yung mga kontraktor sa pangangati nila sa pera ng bayan? Nangangati na ba ang kamay nitong mga senador na ito? Itong unholy trinity ng insertions, ng budget insertions. Si Bongo, si Villanueva,
at si Cheese Escudero. Nangangati na ba ang kamay nila sa susunod na 1 billion na kikitain nila? Sana ho paabutin ho ng COMELEC sa level ng kandidato. Hindi lang ho sa senador, pati ho sa mga nasa Kamara de Representante. Let's apply the law equally. Di ba? Sa lahat ho na naging kandidato. Kasi ho mga kababayan, kung ganito ho ng ganito magiging sistema sa Pilipinas, hindi ho tayo makakita ng improvement, hindi ho tayo makakita ng development sa ating bansa. Kasi ang mga politiko ay magiging beholden sa mga negosyante at ang mga politiko na beholden sa mga negosyante ay gagawa ng paraan para mabayaran ng utang na loob at the same time para kumita at makakurakot sila sa pera ng bayan. Sana po hindi po ganyan ang mangyari sa ating political system, sa ating pong bansa. At sana po may masampulan si Presidente sa kanyang mga investigasyon. Sana po mayroon po makakasuhan, lalo-lalo na po na politiko. Sana may makakasuhan ng politiko. At sana po mauna na tong tatlong to. Sana mauna na si Joel Villanueva, si Bongo, at last and not the least, si Cheese Escudero. Sana nga po. Magdilang anghel sana ako. Ayan na nga. So mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating topic for today. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page and I'll see all of you sa ating pong next live stream. God bless you and see you in our next live stream, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?